Ito si Melvin. Ito naman si Janufie. March 1996, nagtagpo kanilang landas sa Southwestern University sa Cebu City. Naging magkasintahan sila. Pero natapos ang kanilang relasyon taong 2000. Mga buwan ang lumipas, wala na silang komunikasyon. Pero kinalaunan, sinabihan ni Janufie si Melvin na gusto niyang makipag-usap. Kaya binisita ni Melvin si Janufie March ng 2001. Tinanong ni Melvin kung totoo bang may dinedate na siya. Denial naman si Janufie at sinabing wala raw nakagalaw sa kanya at hindi siya nakipagtalik kanino man. April 2001, nagulat si Melvin na buntis na agad si Janufie matapos ang isang buwan. Samantalang nagtalik sila noong March lang. Pero sa kabila ng duda ni Melvin, inassure sa kanya ni Janufie na siya lang nakagalaw sa kanya. December 1, nanganak na si Janufie, babae at pinangalanan siyang Mehandia. Dada. Nag-live-in si Melvin at Janufie at pagkatapos ng 3 taong pagsasama, nagpakasal sila, August 14, 2004. Nag-aaway si Melvin at Janufie sa mga ordinaryong bagay, pero laging nauungkat kung sino ba talagang ama ni Mehandia. Minsan pa nga nag-away ang mag-asawa during a dinner party sa harap ng mga kamag-anak nila. Kaya, nagpa-DNA na si Melvin. Ang result, 0.0%. Hindi siya ang ama. Nag-text si Janufie kay Melvin. Isang beses lang daw nangyari yun at dahil lasing siya. Hindi niya daw akalain na ang one-time sin ay magbe-bear fruit. Pati daw siya na shock at di makapaniwalang hindi si Melvin ang ama. Nag-text ulit si Janufie at inaming nagsinungaling siya dahil ayaw niya masaktan si Melvin. Ganun pa man, nag-file ng petition for annulment si Melvin. Inannul ng RTC on the basis of Article 45 at 46 ng Family Code. Pagdating sa Supreme Court, ang fraud na ground sa annulment ay limited sa Article 46. Sa Article 46 number 2, kailangan na ang wife ay nabuntis ng ibang lalaki bukod sa husband at the time of the marriage. Ikalawa, isinikreto o tinago ng babae sa husband niya. Ibig sabihin, ang pregnancy ay dapat nangyari at the time na sinelebrate ang marriage, hindi before. Ang fraud ay kung sinisikreto ng babae yung fact na nabuntis siya ng ibang lalaki nung time na kinakasal sila. Sa kaso na to, 3 years old na si Mehandia nang nagpakasal sila. Therefore, hindi a-apply ang ground dahil hindi siya buntis nung time ng kasal. Note na nabuntis siya 3 years before the marriage. Ang annulment on the ground of fraud ay limited at exclusive lang sa nakasulat sa Article 46. Sabi ng RTC, hindi raw papakasalan ni Melvin si Janufie kung alam lang daw niya na hindi siya ang ama. Pero ang sagot ng Supreme Court, malinaw ang batas. Kailangan buntis ang wife at that time ng kasal at ang nakabuntis ay ibang lalaki at itinago niya ang fact na yan sa husband niya. Yung hindi mo pag-disclose ng mga premarital relationships mo with other persons, like former boyfriends or girlfriends, hindi siya ground for annulment. Therefore, in this case, dismiss ang petition for annulment of marriage. For more videos like this, please like, follow, and share. Thank you.